ako na magtatanong sa inyo. Bakit Ah. lagi niyong tinatanong sa akin yan? Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi, dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Kung sino-sino ibang gumagawa nun. Quite the opposite. Yung mga sinasabing, yung dating lumalaban sa pamahalaan, yung mga dating lumalaban sa pamahalaan, ay hindi nga natin, imbis na nilalabanan natin, tinutulungan na nga natin. At malaking naging epekto dito sa pagbawas ng mga internal security threat dahil dyan sa NTF-ELCAC. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Yan. Tapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga... Palakpakan naman natin. Hindi, at least, pangawakan natin yan. Yung sinabi niyang hindi ko bubuwagin ng NTF-ELCAC. Diba? Sabi ko naman sa inyo pag merong magandang ginawa ang ating Pangulo, purihin naman natin, pasalamatan naman natin. Diba? Eto, hindi niya daw bubuwagin ng NTF-ELCAC. That's a good news. Hindi, totoo po, diba? That's a good news. At least naninindigan siya. Kasi ako, alam mo, sabi ko nga sa inyo yung sa ICC, paulit-ulit niya sinasabi. Actually, meron ako nakausap talagang nagtataka rin sila kung bakit iba yung statement ni Utoy. Bakit si Utoy ganun ang statement tungkol sa ICC? Kaya nga kinabukasan daw naglabas ang PCO ng statement ng Pangulo na we stand firm that we will not submit o we will not parang cooperate with ICC. Kasi nga, we're not members of ICC. We're not part of ICC. So, we will not cooperate. So, panghawakan natin yun. Tapos, panghawakan natin. Lagi natin sasabihin, Mr. President, sabi mo we will not cooperate with ICC. Panindigan mo yan. So, that the police will not. Kasi alam mo, importante yan It's importante na dinideclare ng Presidente publicly. Kasi yung mga police na nasa baba, pag sila ni-recruit, diba? Ay, alam mo na, may nagre-recruit dyan. Ang pangalan niya, Asong Kanin. Di ba? Pag sakali lang may nag-recruit sa kanila, sabi ng ng boss ninyo, uhulihin si Duterte, ICC, narinig nila, publicly, sinabi ni Marcos, sabi ni Marcos, wag kami mag-cooperate di at least, iba rin yun Iba kasi yung iba yung alam mo yun, hindi nagsasalita. Kaya maganda itong ganito. Nagsasalita si Presidente. Kaya magpasalamat naman tayo. Encourage natin mga kababayan natin na tulok at na tama para at least every time na nakikita ni PBBM, ito palang mga tao nagagalit sa akin pag may masama akong ginagawa. Pero pag may maganda akong ginagawa, pinupuri naman ako. O di gagawa sila ng kabutihan. Tama, mali. Wag ho tayong maging toxic. Di totoo yan! Hindi totoo yan! Kasinungalingan yan! Asa na yung pangako? Ganun kagad tayo Wag naman tayong ganun. Para na tayong mga luka-luka Na pag kami nakita, ayokong maniwala. Ano ba gusto mo mangyari? Maging negatibo lang? O pumuna ka at mag-criticize ka, constructive criticism, na pag nagbago yung presidente, pasasalamatan mo, o ayaw mo talaga siya magbago para meron ka lang kinukundi na? Naintindihan natin, minsan kasi may ganun tayong tendency. Di ba? Meron tayong ganung klaseng tendency na gusto lang natin ng pinupuna. Ang sarap kasi. Ang sarap. Malakas kita dyan. If you hate, you will have views. Tirayan natin ang tirayan niya siya kung ganyan tayo mga kababayan, anong pinagkaiba natin sa mga NPA? Mga NPA, kahit ginawa na yung... Hindi kasi di ba nagre-reklamo sila, wari, sa gobyerno. O sabi nila, ang mahal ng tuition fee.
Ibaba ang tuition fee. Tinanggal yung tuition fee. Sa public, di ba? O ano naman ang sigaw nila ngayon? Babaan ng pamasahe sa UP ikot. Yung bang parang, di ba, humingi kayo. Oh, eto, binigay sa inyo. Reklamo pa rin kayo. Gusto nyo ba ganun tayo? Hindi, sabihin nyo lang kung gusto nyo ganun tayo. Ganun ugali. Kasi kung ganun ang gusto ninyo ugali, kayo na lang. Hindi ako ganun. Hindi, meron din ba tumitira kay BBM nung una, ngayon nasa kampo na ng dugyot vloggers? Hindi, ako ganun eh. Ayun ang yun ang akin dito. Maganda tong sinabi ni PBBM tungkol dito sa NTFL CAC. Pangawakan natin to, hindi niya bubuwagin. Bakit niya bubuwagin? Itong media atat na atat di ba? Porket merong Supreme Court decision. Ay, push natin yan. Buwagin. Huwag ganun. Palakpakan natin. Buti nga pinanindig kasi alam mo, maraming nagawa ang NTFL CAC noong simulan ni Pangulong Duterte at least tuloy-tuloy ngayon. Diba? Ang ganda sana nun eh. Ang ganda, panalo yun. Mr. President, nasa likod nyo ang taong bayan, basta gawin nyo yung tama. Ako, sabi ko nga sa inyo, ayokong matawag akong anti-Marcos, ayokong matawag akong pro-Duterte lang. Ayoko kasi ito para malinaw sa atin ng mga kababayan. Hindi po ako pro Duterte at anti Marcos. Para sa kaalaman ninyo. Pero bakit ka DDS? Kasi ganito lang kasimple. At this time, yun ang pinaka gumagawa ng tama sa tingin ko. Ang Pangulong Duterte, marami siyang napatunayang ginawang tama. Kaya tuloy-tuloy tayong sumusuporta sa kanya. Ngayon, may ginawang tama ang Presidente Marcos, purihin natin. Pero pag may mali uli, babanatan uli natin. Ganun lang naman kasimple. Ngayon, maaari ba in the future na hindi ka na mag-Duterte? Kung si Pangulong Duterte, iba na ginawa. Alam naman, Duterte pa rin tayo. Hindi, naintindihan niyo yung ibig sabihin? Hindi naman po tayo puppet na, hindi. Si Duterte, binenta na tayo sa Amerika. Duterte ka pa rin. Hindi ganun. Dapat kung ano yung tama, yun dun tayo. Nagkataon lang na maraming ginagawang tama o maraming ginawang tama si Pangulong Duterte. Kaya tayo, more on binubukang bibig natin Duterte. Kasi nga, pinapakita natin, ito yung ginawa niya nun, tama yung ginagawa niya nun, ito yung ginawa niya. Pero meron din naman tayong disagreement with him. Anong ibig sabihin? Katulad nung dati, 'di ba, yung sa issue ng DOH, talagang gusto natin masibak yung sekretary noon. Tapos ngayon, 'di ba, meron tayong mga nakikita. Wala namang problemang sitahin natin 'yun eh. Ganun tayo dapat.